Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Pastor. At magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig, whatever media platform po ang ginagamit ninyo. Last night, tahimik po sa bahay. Sabi ko sa misis ko, si Josie, nagbigay ng testimony kanina. Sabi ko, Josie, ikaw gumawa ng aking message. Ako gagawa ng testimony mo. Kasi magaling ka doon. No, actually hindi. Pero totoo yun, kagabi, tahimik po kami. No? Kasi medyo mahirap po talagang gumawa ng mensahe at saka testimony. But I would like to thank our pastor for giving us the privilege to stand behind the pulpit na hindi ho lahat ng tao ay nakakagawa ng gano'n. No? It's a privilege for me. And it's a privilege sa atin na meron po tayong pastor na nagbibigay ho ng time para tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Tonight, let me ask you to read your Bible, to open your Bible with me to the book of Hebrews chapter 12. Okay, tayo pong lahat ito mayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Ang Hebrews chapter 12 verse 2, ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa privilege ninyong binigay sa amin, Panginoon, na kami po ay pwedeng tumingin sa inyo bilang isang mananampalataya. At ngayong gabing ito, Panginoon, hinihiling ko po personally na kayo po magbigay sa akin ng aking kaalaman upang ma-share, Panginoon, ang inyong mensahe sa ating mga kapatiran na nanonood at nakikinig, Panginoon, sa aming mga bisita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang makita, hindi po ako. At kayo po magbigay sa akin ng aking tamang mga words na ibabanggit, Panginoon, ngayong gabing ito. Muli, Panginoon, kayo nagkapasalamat at mupuri sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. Sabi dito sa ating verse na binasa ay looking unto Jesus. You see, as a believer of Christ, we should always have one direction in our life. No? Kasi whenever we are looking at one place, kailangan nakatingin lang tayo doon. And ang ating the moment we get saved, isa lang dapat yung ating direksyon na tinatahas. Okay? But you see, having one direction also means we can every time we meet someone, we can point that person to one direction. Okay? Ang message ko po ngayong gabing ito, ang tinitle ko po ay Pointing the Word to Jesus. Pointing the Word munduhan kay Kristo. You see, pointing is also, nililigyan ko sa dictionary yung synonym nito, pointing is also declaring. When you're looking unto Jesus, you point, you declare to one point. No? Pointing also means guiding. Okay? Or it could also mean marking, or showing, or steering. See? Pointing or steering the word to Jesus. Yun po yung ating responsibilidad bilang isang mananampalataya. But tonight, let me also naano ko na yung foundation ng aking ng title ko ngayon. But let us dwell to a story na naging blessing po sa akin, no? Let us go to the Bible, sa Old Testament po, and let's open our Bibles to the book of Numbers. Okay? 2 Kings, chapter 5, okay? Verse 1, okay? 2 Kings, chapter 5. At gamitin ko po ang istorya ng isa sa mga pamilyar ho na kung kayo po ay gospel class worker, siguro ito po ay nakwento nyo na sa mga bata. And it's a nice story. And it is not just a story that we can tell, but this is a story na may saysay. No? Let me use the story of Naaman. Okay? Sabi rito sa ating
story sa ating sa Bible, Naaman, 2 Kings chapter 5, verse 1. Sabi rito, "Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper." You see, nag-start po ang chapter 5 introducing a particular person. Ito po ay si Naaman. The Bible portrayed him as what? As a person, a great man, a honorable man, a mighty man of valor. You see, kung tutusin natin, kung tinitingnan ko yung sa Wikipedia, sabi, sino pa si Naaman? But actually, sabi rito, Naaman is actually a Aramean, no? The commander of the armies of the king of Syria, na nakarito. But actually, pangalan ng king of Syria niyan ay si King Ben-Hadad II. And it was also during the reign of King Joram, no, na sinasabi rito ng king of Israel, no, na siya ay nabubuhay. So, sa side ni Naaman, ang hari niya ay si Ben-Hadad. But sa side ng Israel ay si King Joram, the king of Israel. So, nag-start dito na pinakilala ng Bible si Naaman na great man. Sabi dito, a great man, honorable man, a mighty man of valor. But you know what? At the end of the verse 1, merong secret na ni-reveal ang Bible patungkol sa buhay ni Naaman. Ano ho yun? He is a leper. Okay, ano ba yung leper? Well, a leper is actually a sickness, a disease. No? Sabi nga doon sa nabasa ko, ito ang pinaka-oldest na disease recorded. No? Sa Bible, makita natin in Leviticus chapter 13 and 14, meron itong mga gumawa ang Panginoon ng mga set of rules regarding how to handle yung mga lepers, no? yung sakit na leprosy. I remember many years ago when we were living, kami po ay nakatira sa Africa nung araw, ang parents ko po ay OFW. And I remember when we were, nagpagasolina kami doon sa gilid po ng gasolinahan, may isang grupo ng mga leper, mga doon, okay? At sila po, katulad ng Bible time, hindi sila pwedeng makihalo sa mga unaffected na tao, no? They are castaways, and the only way for them to live is by begging. And nasa gilid sila ng gasolinahan dahil alam nila, every time nagbayad yung mga tao sa pagkataas ng gasolina, may mga barya. So meron itong isang particular na leper na lumapit sa amin. No? Lumapit siya, siya nakasakay sa donkey. And customary ho, pag ikaw magbibigay ng barya, hindi ka magbibigay sa kanilang palad. So meron silang hawak na metal na bowl o tinatawag nating mangkok. Doon mo ilalagay yung abuloy, coins man yan o whatever. Pero nakakapagtaka na habang nilalapit niya yung kanyang mangkok, yung metal bowl niyon, meron kami narinig na may nahulog. Tingin, doon sa tumunog yung kanyang mangkok. Sabi na, hindi pa naman namin, wala pa namin binibigay, malayo pa ng konti. Kaya yung nilapit niya yung kanyang yung metal bowl niya, dinungaw namin, tinignan namin, at nakita namin doon sa loob ng metal bowl niya, nahulog yung isang peraso ng kanyang daliri na hindi niya alam. So ganun po ang unti-unting kinakain ng disease yung kamay mo, yung mga end mo doon. If you have a sickness of leprosy, o ang tawag niya sa modern is Hansen's disease. Okay? Sa Pilipinas, sabi na it's now eradicated, wala na ho yan. Okay? Nung araw sa Palawan, merong leper colony, pero napanood ko sa isang movie wala na ho ngayon yan. But you see, makita natin dito si Naaman, meron siyang malaking problema. Kahit na siya ay general ng malaking army, tinatago niya yung sakit niya. Kasi pag malaman yan, magbabago yung status niya. He will be a castaway. Papalisin siya doon. He will be isolated because of his sickness. But you know what? Wala silang magawa no? Wala silang alam na kaparaanan kung paano ito gumaling. Wala silang gamot. Sinabi ko nga sa Pilipinas, eradicated na, may gamot na na-invento. But during that time, wala pa. Pero out of a sudden, sa bahay nila, merong naging answer sa kanyang solution, sa kanyang problema. May doon. Unexpectedly,
If you're going to look at verses 2 to 4, tatlong verses po yan, meron pong dinescribe doon na naging daan para ma-solve yung problema ni Naaman. Ang sabi sa verse 2, and Syria had gone out of companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife, little maid, isang utusan. Okay? And she said unto her mistress, would God love my Lord were with the prophet that is in Samaria, that he would recover him of leprosy. And one went in and told the Lord, saying, thus and thus, said the maid, that is of the land of Israel. Ano po nangyari? Itong little maid na ito, actually, siya po ay hindi utusan, siya isang servant. Dito sa tatlong verses na binasa natin, ay binigay ang description ng babae na ito. In fact, wala siyang pangalan. The only thing that we can say about her is that siya ay galing sa Israel, siya ay captive, siya ay slave. Siguro yung naging utusan siya sa bahay ni Naaman ay nagkaroon siya ng traumatic experience. Siguro yung mga armies ni Naaman ay nagpunta sa village niya, sinunog yun doon, and maaaring traumatic yung experience niya. Pero makita natin dito, itong babaeng ito, hindi niya nalantana yung pagiging slave niya. Tinuro pa rin niya yung kaparaanan para si Naaman makilala niya yung Panginoon ng Israel, the God of Israel. She is pointing Naaman to the true God of Israel, true God of this world. Parang nare-remember ko yung sinabi ni Pastor last Sunday morning pag ikaw ay tunay na ligtas, diba? Kahit na iyong kalaban, hindi ka makakatulog na hindi siya bigyan ng kaparaanan, malaman niya yung salvation. A true believer ng Panginoon, hindi siya tumitingin sa kalaban Titingin niya, itong tao na ito, kailangan niya makilala ang Panginoon. No matter what his situation is. Kahit sabihin natin, kalaban ko yan, hindi po pwede yun. Hindi ko dapat i-share yan, yung salita ng Panginoon. I don't want him to be saved. Bakit? Kalaban ko yan Ibang relihiyon, ibang ano yan. Ibang lahi yan. But just like this little girl, hindi niya nalintana yun makakaganti na ngayon ako kay Naaman. Buti nga, meron siyang karma lang yan. But still, itong little maid na ito pointed Naaman to the real God which is in Israel. Through the prophet in Samaria. See, parang a picture yan ng isang believer natin, isang soul winner. A good lesson to be learned in this story. Then let's move on, So, si Naaman ngayon, natuwa siya. Meron na palang seeming solution sa problema ko. So he went to his king, and his king made some recommendations, some letters, some gifts, some mga treasures doon. Sabi, okay, dalhin mo ito doon sa hari ng Israel. Okay? And he will do something for you. So nagpunta sila doon sa hari ng Israel. Let's now go to the king of Israel. Sino ba itong tao na ito? You see, the king of Israel in verse 7, iba yung reaction niya Kung yung little maiden na ito ay very confident na siya ay makakapagbigay ng solusyon sa problema ni Naaman, siya ay very confident na ang Panginoon niya ay talagang tutulungan ng kanyang master sa mundong ito. Yung hari ng Israel, hindi Nagpanik siya. In verse 7, sabi na, and came to pass, when the king of Israel had read the letter, ano nga to? Pinurit niya yung damit niya. Sabi niya, he rent his clothes and said, am I God to kill? Am I God to kill and to make alive? That this man doth send unto me to recover a man of his leprosy. Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. So, kung titignan ko, itong hari ng Israel na ito, siya a no good person, a no good leader. Walang ganda. Paranoid pa. Marami siyang iniisip. Sabi niya, yan lang yung paraanan para makonquer nila, magkaroon sila ng reason para i-conquer yung Israel. You see, yan po yung picture ng isang taong wala sa Panginoon A person who does not have the Lord Jesus Christ in his heart, lahat ng problema, seemingly walang solution.
Lahat ng problema ma-encounter niya, seemingly, katapusan niya na. Ibang-iba po dun sa babae, yung little maid na nating nabasa sa earlier verses. Di ba? Alam mo, sa ating kapanahunan ngayon, nakakakita ka ng mga ganyang leaders eh. Hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang local leaders, hindi lamang national leaders. Hindi lamang po sa Pilipinas. If you look at the news outside, no? Every leaders, may kanya-kanya silang paraan paano sagutin to. But karamihan ng mga leaders kung talagang walang kumpiyansa sa sarili niya, iba-iba ang decision eh. And it affects yung mga tao. Diba? I'm so glad at least yung leader natin, nakakapag-isip pa. I'm so glad that behind every decisions ng leader natin, meron tayong isang pinagmamalaki na voice na nag-steer, nagda-direct, nag-guide sa mga decisions ng ating government. Yan po yung ating mahal na pastor. Inisip ko siguro, bakit kaya natalo si pastor sa mga previous na election? Well, ito yung cream ng ito yung cream ng activity ngayon. Just imagine kung wala yung ating mahal na pastor. Di ba? Earlier, dun sa pandemic na ito, the pastor magkaroon tayo ng prayer day. Magkaroon tayo ng prayer week. No? Hindi alam ng mga karamihan ng mga mananampalataya. Sabi niya, ba't si pastor ginagawa ganito? Ba't siya ganito? Hindi na alam na ang ating mahal na pastor, lahat ng ginagawa niya. May basbas ng Panginoon yan o may guidance ng Panginoon. Yan po yung ating mahal na pastor. Diba? Even the opportunity that we have here, that we can go to our ecclesia every Sunday. Pag kami umuwi mula rito hanggang sa bahay, nadadaanan ko maraming mga churches na closed. Sabi ko, I wish na they have the boldness to open their church doors so that the members can come in. Kasi pag hindi pa mangyari yun, matumagal, magiging magiging comfortable na lang sila sa naririnig na lang yung kanilang pastor sa internet, sa ibang mga media. Di ba? But you see, itong si king ng Israel is a no good king. Wala siyang maaasahan sa kanya. Okay? Then the next is what? Kita natin dito si Naaman. Let's go back to Naaman. You see, yung nalaman ni Elisha na yung hari nila ay nagwala, nagpunit ng damit at talagang desperate na, nagpanic. Sabi ni Elisha, okay, ba't ka nagpanic? And I would like you to look at your Bible, and I would like you to look at what Elisha said. It's very comforting. In verse 8, sabi rito, okay, chapter 5, verse 8, sabi rito, and it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ito may maganda sinabi rito si Elisha. Itong word niya, let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. It is a remark. It is na napakalakas, napaka-strong. Ano 'yun? Elisha was able to point to the king of Israel. Wala kang magagawa dyan, but my God can. Let him come. Sabi niya, papuntahin mo siya. And I think itong words na ito, itong naniniwala tayo na yung Bible ay galing sa salita ng Panginoon din. And this is the same message that the Lord is giving to anyone that will listen. Ano po yan? Sabi dito, let him come now to me. Yan po yung sabi ng Panginoon sa atin eh. Hindi lang po sabi ni Elisha yan. Sabi ng Panginoon, okay, lumapit kayo sa akin. Don't rely sa mga tao na wala namang makukuha ka doon. Ito mga leaders na hindi ko makilala sa akin. Di ba?
let him, sabi rito, let him come now to me. Yan ang salita ng ating Panginoon. Ginamit niya si Elisha para ibigay yung salitang ito. Let him come sa Panginoon. At wala nang iba. I think it's an assuring words, assuring remark given dun sa nagpapanik na leader ng Israel. Di ba? And kung ikaw ay nakikinig sa ating mga bisita, the Lord is telling you, come to me. Let him come to me. And it's a personal invitation. Di ba? Kaya maaaring ikaw ay nakikinig, nanonood dito sa ating yung afternoon natin. The Lord is telling you, look, come to me, and I will give you solutions to your problem. Maaaring yung problem niyan ay napakalaki. But Panginoon, pag dinala mo yan, pakaliit lang yan eh. Okay? So, yun ang order ng Panginoon, ni Elisha, no? kay Naaman. So, lahat nakaset na. So, Naaman is now tawag nito, set to go to the house ni Elisha. Because sa tingin niya, yun na yung solution sa problema niya para siya ay ma-heal sa kanyang pagiging leprous. But you know what? Si Naaman, maraming hindrances din eh. Bago siya mapagaling. Ano po yun? Okay? Let's now go to major hindrances of Naaman from getting healed. In verse 11, po yung makakatawa dito eh. Verse 11 sabi ito, but Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought, ano po nangyari? Yung nagpunta doon si Naaman sa bahay ni Elisha, akala niya, dahil siya yung opisyal ng gobyerno, siya yung, general ng malaking army. Akala niya, pagdating niya doon, sasalubungin siya ng banda. Salubungin siya ng maraming tao at papalakpakan, mabuhay, nandito ka ngayon, ikaw may lano. He was thinking na, dahil ako ay isang kilalang tao, bibigyan ako ng proper na ceremony, yung i-receive siya ng may seremonya. Pero hindi nga lumapit sa kanya, hindi nga nagpunta sa doorstep si Naaman si Elisha, di ba? Pinapunta niya yung kanyang assistant, si Gehazi. Doon. So here, makita natin, si Naaman ay may konting problema. Okay? Sinabi niya sa verse 11, sabi rito, no? But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought. Tagalogin ko po para maintindihan natin. Behold, akala ko. No? Akala ko dahil ako ay isang importanteng tao, may sasalubong sa akin. Akala ko, ganun. So si Naaman, meron siyang hindrances due sa tatawag na akala. I remember several years ago, may tinuro si pastor sa mga meetings natin. Sabi niya, huwag kayong gagamit ng word na akala. Kasi doon pa lang, sa umpisa pa lang ng sentence mo, bagsak ka na eh. Ba't ka nalunod? Akala ko po kasi marunong ako lumangoy. Ba't nangyari? Akala ko, di ba? Mali agad eh. Si Naaman, naging hindrance sa kanya yung word na akala ko. I thought. Akala niya yung pagiging, yung kanyang position ay magpapalapit sa kanya sa Panginoon. Pero mali siya doon. Akala ho niya yung kanyang power. Siya yung leader ng pinaka-mighty army during that time. Akala niya yung kanyang power ay pwede na para siya bigyan ng atensyon ng Panginoon. Akala niya yung kanyang kayamanan, di ba? May dala siyang maraming kayamanan eh. Akala ho niya yung kanyang knowledge, yung kanyang wisdom, yung nalaman niya kay Elisha na, Naaman, para ang sinasabi ni Elisha, doon ka magpunta sa Jordan River at doon ka mag-dip 7 times. Anong sabi ni Naaman? Pambihira naman, ang dumi-dumi ng Jordan River. Mas maganda pa yung river namin doon. No? Ano yung river nila doon? Yung Abana and Parpar. Abana. Hindi po yung description ng river. Yung Abana yung mahaba, tsaka Parpar, malayo. Hindi po yun. Pangalan po ng river yon sa kanila, sa anong lugar, sa Syria. Mas maganda pa doon eh. Bakit doon na lang?
Bakit pa sa Jordan River? Iniisip ko, siguro kasing dumi ng Pasig River yung Jordan River. But you know what? In order for you to obey the Lord, you have to do everything He wants you to do. Walang shortcut. Diba? Hindi yung gusto mo. Pero yung gusto ng Panginoon ang dapat mo sundin. Hindi yung alam mo, but yung alam dapat ng Panginoon na para sa'yo. Kasi yung knowledge natin, limitado lang po yan eh. So ito po yung mga hindrances ni Naaman, mga akala niya. Akala niya yung kanyang power, yung kanyang position, yung kanyang wealth, yung kanyang knowledge. But you know, at the end, naliwanagan rin si Naaman and he obeyed. Just like what the pastor said, humility is the key whenever we want to obey the Lord. Without humility, you cannot really say na naging obedient ka. So, Naaman learned a simple lesson that day. He has to obey the Lord. At ano nangyari? He was healed. Sabi dun sa Bible, na later on dito, yung kanyang skin ay naging smooth ulit. Naging parang baby. Nawala lahat yung mga blemishes, lahat yung mga spot, lahat ng mga sign na siya ay may leprosy, nawala na yun doon. And he was completely healed. Of course, makita natin doon, si Naaman was tawag nito, salamat siya sa nagbigay siya ng offering doon. But hindi natin yun doon. You see, ang message ko ngayon ay nagsasabi lamang na tayo bilang mananampalataya, we can be someone that the Lord will use at a particular place, at a particular time, pointing someone to the Lord. Maaaring itong tao na ito ay mataas na tao. I remember itong ating eklesiya, we have opened the doors from the highest government officials to the lowest ordinary man na nakita sa street. Diba? We have here the President of the Republic that came to us. I remember many years ago, we have a ministry that ang pangalan niya ay Bailer. Sino nakaka-remember nun? Diba? Bailer is actually a ministry that caters to, kumbaga sabi ng Bible, to the mute, to the deaf, to the lame, yung mga wala nang pakialam yung society, the dirt of society. Diba? I remember tuwing Sabado ng umaga, we would go to Luneta, diba? We would collect yung mga tao doon. I remember meron tayong pinaliguan dito na it seems hindi niya nakilala yung sabon sa buhok niya eh. No? It seems na yung buhok niya hindi nakilala yung gunting eh. So ginupitan yun, ang haba na ng buhok, nagdikit-dikit na. And I remember yung isa sa mga worker, siya ay sinasabunan, yung lumalabas po doon sa unang bugso ng sabon ay dumi. Dumi ng siguro ilang taon na yon, ilang buwan na yon. We cater not only to the richest part of our society, but we cater, our ecclesia caters even to the lowest part ng society natin. That is how we deal dito sa ating ecclesia. That is how we point the Lord Jesus Christ sa lahat ng tao. You see, as I conclude, itong ating problema ng pandemic na ito, hindi pa ho ito nagtatapos. From the first week of ng ating ECQ, I've been going around taking some pictures, documenting. I've noticed for the past ilang araw, dumadami po yung mga street dwellers. Nakakita ako ng pamilya na it seems na sila ay dating mga magulang niya, tatay siguro dating driver ng jeep. Yung jeep po ay hindi na pinapasada. Yun po yung bahay nila. Nakapark na sa tabi, nandun yung buong pamilya. Nakakita ko ng mga tao na paggabi nagmamadali yung iba naman doon sa ilalim ng mga streets, mga buildings, sa ilalim ng mga tulay, tutulog. Dumadami po yan. Dumadami yung mga tao na minsan naglalakad lang, nakita mo sa mga mukha nila, people without hope. And tayo po bilang isang believer, bilang ecclesia, we have the duty and the obligation to point those people sa ating Panginoon. Siguro maski sa ating mga bisita ngayong araw na ito, ngayong upunan na ito, you might be wondering, ano ba ang magagawa ng Panginoon sa buhay mo? Wala ka ng trabaho, maaaring may problema ka.
Hindi mo malalaman sabi nga nila, no, sabi ni Pastor, isang na doon, you can never taste the sweetness of a grape or an orange until you have that in your mouth. Ganoon rin po ang ating Panginoon. You will never know the greatness and the mercy of the Lord until you can come to Him and put your life into Him. And how can they know unless meron po ng mga believers na magtuturo sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ang isa po sa aming layunin, kaya po kami may afternoon preaching na ganito, maaari pong sa inyong lugar, kayo po ay nanonood, meron pong mga bisitang naanyayahan, kayo po ay nandyan, at nais nyo pong makilala. We are pointing you to Christ. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, nais po namin kayong dalhin sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At una po sa lahat, kailangan pong ma-realize natin na tayo ay makasalanan. Sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Tayo po ay nagkasala at hindi tayo nakarating sa Panginoon. Sapagkat ayaw po ng Panginoon ng kasalanan. At makikita po natin na ang lahat ng tao, alam niyo po sa inyong sarili yan at kayo ay nakagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon. Ngunit ano po ang sinasabi sa Romans 5:8? "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Yan po ang pinakamagandang mensaheng maaari nating marinig na sa kabila ng ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesucristo inibig tayo at dahilan sa pag-ibig na yan, siya ay namatay sa krus para sa atin. At ano pong sabi sa 1 John 1:9, "If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Kung tayo po ay hihingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan, sa oras pong ito, tayo ay patatawarin ng Panginoon. At tayo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mensahe ng kaligtasan. Yan po ang nais naming inyong marinig sa hapon na ito. At kung nais niyo pong manalangin ng pagsisisi at pagtanggap, maaari niyo pong gawin yan. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoon, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan. At sa sandali pong ito, Panginoon, ako po'y humihingi ng tawad sa inyo sa aking mga kasalanan. At sa sandali pong ito ay tinatanggap ko kayo sa aking puso na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang lahat pong ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung kayo po ay nanalangin ng ganyan at nais po ninyong kayo ay makilala namin, kayo ay aming makausap, makadaupang palad, tingnan niyo po ang maikling video na ito kung paano po namin kayo makikilala. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.